Alright, good evening. So for reference video, today is February 12, 2024, Monday, mga alas 7:15 na ng gabi. Si Ricky may pinuntahan, si Foreman Glenn meron din. So actually pauwi na ako, kaya lang may nagabasa ako ng comment section. May nabasa ako na nagtatanong regarding sa footing design. Sabi ko, design na to. Sabi niya, yung sa footing design daw, yung tinutukoy daw na effective depth is iisa lang daw na klase. Sabihin, isa lang. So ang sagot ko doon is hindi po. Sa design, sa footing design, ma-square man or ma-rectangular, ang binabanggit po doon na effective depth is tatlong klase ho. Kaya sinulat ko, dinowing ko. Actually pauwi na ako. Yun lang nabasa ko, kaya ginawan ko ng vlog. Okay, tatlo yun yung binabanggit doon. Okay, yung number 1, pag mag-design ka is yung sa one-way shear o yung wide beam shear. Ito may binabanggit dito na ito effective dito, effective D. Tapos ito yung yung pinaka wide beam shear or one-way shear dito. Sabihin, malolocate mo ro yan dito somewhere sa may effective D. So effective D nun is basta one-way shear o wide beam stress is dalawa. Meron yung D1 na maliit, tapos meron dito na mas mahaba, diba? Mas maliit tapos mas mahaba. Ito yon, edi isang klase na yung D1. Tapos yung dito, ito yung sa may pinaka bottom bar na bottommost, no? Dito, dalawa na. Yung pangatlo is ito. Yung pangatlo is sa two-way shear naman or sa punching shear. Okay, so nakalagay dito sa effective depth as per NSCP 2015, section 422.6.2.1. Ito yung pagkakasabi. Dapat daw yung depth nun is average yung dalawa ng dalawang bakal mo. Diyan mo ilalagay yon. Ito yung depth mo. So para to dito, ito yung punching, dito yung pinaka ipapunch niya, no? Papunch stress niya. Yung sa column. So D/2, yan D/2. So kung isusumadahin mo yan, ito yung column C, di ba? C yan. Edi dalawang 1/2, edi 1 na. Edi parang ganito yan, C column plus D. Effective depth. Diba? So nasagot ko na, diba, na hindi lang talaga isa ang tawag diyan pamagdi-design, pamagdi-design. Pero pagka pag sa construction na, ayun na yun. Sa construction na, yung effective depth niyan is ito na yung D2 diyan na, kasi mayroong concrete spacer diyan na 3 inches o 75 mm. So careful din sa site, careful din kasi talagang sa pagdi-design pa lang ini-introduce na yung effective depth. So pag hindi nasunod yung concrete cover, ibig sabihin mababago. Ito baka makalimutan ko. Note, concrete shear strength VC, no? Tapos pagka-design lalagyan mo lang ng fee, Okay, yung concrete strength nun is assuming na wala pa tong bakal, yung lakas lang ng konkreto niya. 0.17 lambda square root of FC prime B. Ibig sabihin to, itong B na to. Yan, yung B na yan. Yan B. The dimension ng footing. Tapos yung D, effective depth. So yung strength ng concrete, yung shear strength ng concrete magidepende rin sa may effective depth niya, diba? Di paano kung sa actual iba na yung depth mo, yung effective depth, di may iba rin yung strength of concrete niya ng shear strength, diba? So ganyan ka-epektibo. Tapos pag yung covering mo nilitan mo, hindi ka naman magko-comply sa code. Yung concrete cover mo naman ang matatamaan yan, diba? Okay, so yala muna. At least pagka ganito, babalik ka sa basic, pupunta ka sa formula. Kung
kung yung topic mo is nandun sa formula na incorporate, maapektuhan talaga yan. Diba? Ngayon, pagka nag-design ka, hindi hinihingi yung effective date, no problem. Tama yung sinabi na hindi maapektuhan. Okay, kasi minsan 'di ba, yung mga graba lang, mga bato-bato lang ang nilalagay diyan, 'di ba? Hindi ano 'yun, hindi maganda 'yun. Kasi maapektuhan yung effective depth mo. Alright, so to summarize, hindi lang isa pa nagde-design ng footing, hindi lang isa ang tinatawag na effective depth. Tatlo 'yan. Okay, sa may one-way shear o wide beam shear, D1 tsaka dito. Pero kung square footing naman, in fairness, isa lang ang gagamitin. Ito lang maliit, itong D1 lang. Yung ibang textbook, baliktad to. Yung dito nilang maliit, yung D1 nila yung mas malaki. So, baliktad rin yan, walang problema yan. Okay? Basta square footing, isa lang na D ang ginagamit. Yung pinakamaliit lang. Kasi kung safe siya sa maliit na depth, how much more? Mas safe siya sa malaking effective depth. Alright? So, yan lang muna. Sige, thank you.